Sinasabi nila, kapag may nagtaas sa'yo, mag-ingat sa anino ng taong iyon. Si Anya Magayon ay lumipad ng napakataas, napakabilis sa ilalim ng isang proteksyong tila perpekto. Hindi niya napagtanto na ang mga pakpak na nagtatanggol sa kanya ay maaari ring maging isang hawla sa isang paglalakbay na puno ng kamalasan sa lungsod sa tabing dagat. Nagpasya siyang siya mismo ang sisira sa hawla. Ngunit may mga hawla na hindi kailanman maaaring takasan. Tanging isang kakaibang huling salita at isang malaking tanong para sa buong lungsod. Nobyembre, hindi na mainit ang sikat ng araw sa Cebu. Ang unang bugso ng hanging amihan ay nagdadala ng malamig na hangin mula sa karagatan na pumapasok sa bawat sulok ng lungsod. Sa pinakamagarang resort sa Mactan, nagsimula ang umaga ng ika-15 tulad ng dati. Ang tunog ng paghampas ng mga alon, ang tunog ng mga dahon ng niyog na sumasayaw sa hangin, lahat ay lumilikha ng isang maluho at payapang simponya na nangangako ng nakaka-relax na araw ng pagpapahinga para sa mga mayayamang panauhin. Ngunit ang kapayapaang iyon ay malapit nang masira ng isang nakakatakot na sigaw. Si Aling Nelia, isang veteranong tagalinis ng resort, ay itinulak ang kanyang cart ng mga gamit sa pasilyong gawa sa marmol. Ang Villa 26 na may tanawin ng dagat ay nakasabit pa rin sa karatula. Huwag istorbohin. Lampas na sa oras ng pag-check out sa tanghali, ngunit tahimik pa rin sa loob. Kumatok si Aling Nelia ayon sa regulasyon. Maayong buntag, housekeeping. Walang sagot. Kumatok siya muli ng mas malakas at idinikit ang kanyang tainga sa makapal na pintuan na gawa sa kahoy. Wala pa rin. Katahimikan lamang na nakakakilabot. Isang pakiramdam ang nagsasabi sa kanya na may mali. Agad siyang nag-ulat sa manager. Matapos ang ilang mga nabigong tawag sa telepono ng panauhin, nagpasya silang gumamit ng ekstrang susi. Ang kandado ay naglabas ng isang crack. Sa sandaling bumukas ang pinto, isang bugso ng malamig na hangin mula sa air conditioner ang sumalubong sa kanila na nagdadala ng halimuyak ng lavender, ngunit may halong amoy ng amag at bahagyang maalat. Ang unang eksenang nakita nila ay isang kakatuwang kaayusan. Nakasara na ang maleta, ang mga damit ay maayos na nakatiklop sa kama, ang wallet at telepono ay nakalagay sa mesa. Lahat ay tila inihanda para sa pag-check out. Sa mesa, maliwanag pa rin ang screen ng isang bagong MacBook na nagpapakita ng isang file na may pamagat na nakabold na huling habilin. Ngunit ang atensyon ng manager ay mabilis na naakit sa banyo kung saan bahagyang nakabukas ang pintuan na gawa sa frosted na salamin. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at natigilan. Ang buong sahig ng banyo ay tuyo at malinis, ngunit sa loob ng puting bathtub, sa gitna ng malinaw na tubig na nagyelo, ay nakahiga ang isang payat at maputing katawan. Iyon ay si Anya Magayon, 22 taong gulang, isang estudyante ng edukasyon na may nakakasilaw ng ngiti na nag-check-in 2 araw na ang nakalipas. Ang kanyang mahaba at maitim na buhok ay nakakalat tulad ng isang madilim na sea anemone. Ang kanyang makinis na mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nakapikit sa isang kakatuwang paraan. Ang kanyang kaliwang braso ay nakabitin sa gilid ng bathtub na nagpapakita ng isang malalim at malinis na hiwa sa kanyang pulso. Tumigil na ang pagdaloy ng dugo na nagiiwan ng isang madilim na pulang mantsa sa puting porselana. Ito ay isang malungkot na eksenang maingat na isinaayos tulad ng isang tahimik na larawan na nakakatakot tungkol sa kamatayan. Pagkaraan ng 15 minuto, pinunit ng tunog ng mga sirena ng pulis ang katahimikan ng resort. Si Police Major Ricardo Dalisay, isang veteranong investigador na may matalas na mata, ay personal na dumating sa pinangyarihan. Matapos marinig ang isang paunang ulat, dahan-dahan na nagsuot ng guwantes si Major Dalisay at pumasok sa silid. Ang halimuyak ng pabango, ang amoy ng amag at ang amoy ng kamatayan ay pinaghalo upang lumikha ng isang nakakasuklam na kombinasyon. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa lahat ng bagay, mula sa mga damit na nakatiklop, ang laptop na may liham ng pagpapakamatay na puno ng nakakabahalang mga salita,
hanggang sa pangunahing eksena sa banyo. Ang lahat ay tila tumutugma sa isang kaso ng pagpapakamatay dahil sa depresyon. Ngunit para sa isang profesional na nakaharap sa daan-daang mga kaso, ang pagiging perpekto na ito ay ang pinaka-nakakagulat na bagay. Napakalinis, napakaayos, bulong ni Major Dalisay. Tumigil siya sa harap ng bathtub, kinuyom ang kanyang mga mata at tumingin sa hiwa sa pulso ng biktima. Isang solong hiwa, malinis at malalim nang walang pag-aalinlangan na madalas na nakikita sa mga nagpapakamatay. Ang intuwisyon ng isang opisyal ng pulisya ay nagsasabi sa kanya na sa likod ng pekeng katahimikan ng biktima at ng liham ng pagpapakamatay ay isang nakakatakot na sikreto. Hindi ito ang huling paalam ng isang desperadong dalaga. Ito ay isang larong isinulat ng may pag-iingat at ang entabladong ito ay ang pinangyarihan ng isang pagpatay. Kaagad pagkatapos na ibigay ni Police Major Ricardo Dalisay ang kanyang paunang opinyon, ang Villa 26 ay agad na naging isang black box na mahigpit na tinatakan. Ang mga opisyal ng forensic ay maingat na nagtipon ng bawat hibla ng buhok, kakaibang sample ng tela at tinatakan ang mga ito ng may pag-iingat. Ang laptop na naglalaman ng huling habilin ay itinuturing na pinakamahalagang katibayan. Hindi lamang ito isang huling salita, ngunit ngayon ay isang tahimik na saksi. Ang security team ay inatasan na magsagawa ng malalim na pagsusuri hindi lamang sa mga salita, kundi pati na rin sa mga digital na bakas nito. Kailan ginawa ang file? Kailan huling na-edit? Mula sa anong IP address? Habang nagtatrabaho ang forensic team sa pinangyarihan, dinala ang bangkay ni Anya magayon sa Forensic Center ng lungsod. Dito, sa ilalim ng malamig na ilaw ng pagtitistis, nagsimulang lumitaw ang katotohanan sa bawat hiwa ng siyensya. Ang katawan ni Anya Magayon, sa katahimikan ng laboratorio, ay nagsimulang magkwento ng isang nakakatakot na kwento na sinubukan ng kriminal na itago. Ang unang resulta ng forensic ay ipinadala sa Special Task Force noong hapon ng sumunod na araw at ganap nitong binaliktad ang pagtatanghal ng pagpapakamatay. Una, tungkol sa hiwa sa pulso, tinapos ng forensic pathologist na ang sugat ay sanhi ng isang manipis at matalim na bagay. Ang direksyon ng hiwa ay malinis, ang puwersang inilapat ay malakas at mapagpasyahan. Higit sa lahat, ang biktima ay kanang kamay, ngunit ang sugat na nagdulot ng kamatayan ay nasa kaliwang pulso, isang posisyon na napakahirap gawin ng mag-isa na may ganoong lalim at pagiging perpekto. Walang nakitang mga hiwa sa paligid, isang psikolohikal na senyales na halos palaging lumilitaw sa mga taong nagbabalak na magpakamatay sa ganitong paraan. Sa madaling salita, ang hiwa na ito ay nagtataglay ng mga katangian ng isang gawaing ginawa ng ibang tao pagkatapos na hindi na kayang lumaban ng biktima. Pangalawa, ang resulta ng toxicological examination sa dugo ay nakakagulat. Mayroong mga labi ng zunpidem sa mataas na konsentrasyon sa katawan ni Anya, isang bagong henerasyong tabletas na pampatulog na may napakalakas at mabilis na epekto. Ito ay isang espesyal na kontroladong gamot na hindi madaling mabili nang walang reseta ng doktor. Ang pagkakaroon nito ay nagpapaliwanag kung bakit hindi nakalaban ang isang bata at malusog na babae. Siya ay nilasunan, inalisan ng kakayahang ipagtanggol ang sarili bago mangyari ang huling trahedya, at pagkatapos ay inihayag ang pinakanakakatakot na katibayan. Ipinakita ng mga resulta ng pagsusuri na may mga senyales ng marahas na sexual na pag-atake. Ang biktima ay ginahasa. Ang motibo para sa krimen ay hindi lamang pagpatay, kundi pati na rin ang kasiyahan ng isang karamdamang pagnanasa. Ngunit nagbigay ito sa Special Task Force ng sinag ng liwanag sa kanyang huling pagtatangka na lumaban. Kahit na mahina at walang pag-asa, kinamot ni Anya ang umatake. Sa ilalim ng 10 magagandang kuko, natagpuan ng mga eksperto ang mga kakaibang modelo ng tissue at epidermal cell. Ang isang sample ng DNA ng masamang kaaway ay naisave na naging matibay na katibayan, isang hindi mapag-aalinlangan ng akusasyon mula sa namatay.
Sa silid ng pagpupulong ng Special Task Force, ang kapaligiran ay kasing tense ng isang bowstring. Si Police Major Dalisay ay bumagsak sa mesa. Ang kanyang boses ay tumigas. Malinaw na, ito ay isang pagpatay, panggagahasa, pagkatapos ay lumikha ng isang pekeng pinangyarihan. Ang kriminal ay isang taong matalino, detalyado at marahil ay may malapit na relasyon sa biktima. Ang plano ng masamang kaaway ay kitang-kita. Nilasing niya ang biktima, nagsagawa ng isang mahalay na aksyon pagkatapos ay pinatay siya. Upang itago ang krimen, maingat niyang nilinis ang pinangyarihan. Inilagay ang biktima sa bathtub, lumikha ng isang peking hiwa at sa wakas ay sumulat ng isang malungkot na liham ng pagpapakamatay sa sariling laptop ni Anya. Nagtitiwala siya na malilinlang ng perpektong palabas na ito ang lahat, ngunit nagkakamali siya. Maaari niyang burahin ang mga fingerprint. Maaari siyang gumawa ng isang kwento, ngunit hindi niya mabubura ang mga bakas ng DNA na iniwan ng biktima sa kanyang huling lakas. Ang singsing ng investigasyon ay hindi na gumala. Mayroon na itong partikular na direksyon. Ang lahat ng mga palaso ay tumuturo sa pagsusuri ng mga relasyon ni Anya Magayon, lalo na ang mga lalaking may kapangyarihan na may kakayahang makalapit sa kanya, at higit sa lahat ay may motibo upang patahimikin ang dalaga. Ang larawan ng buhay ni Anya, isang maganda at nagsasanay na guro, isang amateur na modelo ng larawan, ay nagsimulang muling likhain, at sa larawang iyon, unti-unting lumitaw ang isang makapangyarihang anino. Isang lalaking nakasuot ng damit ng isang iginagalang na edukador. Nagsimula na ang pangangaso para sa demonyo na nakabalat kayo. Nang magsalita ang forensic science, nagsimula ang trabaho ng mga kriminal na investigador. Ang Special Task Force ay hindi nag-aksaya ng oras sa paglipat ng focus mula sa pagsusuri sa pinangyarihan patungo sa pagbuo muli ng mukha ng biktima at pagsusuri sa buong network ng kanyang mga sosyal na relasyon. Sino si Anya Magayon? Paano siya nabuhay? At higit sa lahat, sino ang maaaring maghasik ng ganitong takot? Sa batang babae, isang serye ng mga pagtatanong sa mga miyembro ng pamilya, kaibigan, mga lektor at kasamahan sa paaralan kung saan siya nagsasanay ay isinagawa. Ang data mula sa telepono, mga text message sa Zalo, Facebook at history ng tawag ni Anya ay inalis at sinuri ng security team. Unti-unting lumitaw ang isang komplikadong larawan ng buhay ng magandang estudyante ng edukasyon. At sa larawang iyon, isang pangalan ang paulit-ulit na binanggit ng madalas. Si Ginoong Miguel de Maguiba, 48 taong gulang, ang punong guro ng mataas na paaralan ng San Agustin kung saan nagsasanay si Anya. Sa paningin ng publiko, si Ginoong Miguel de Maguiba ay isang perpektong modelo, isang mahusay na guro, isang pinuno na may pananaw na nag-ambag sa paggawa ng San Agustin na isa sa mga highlight ng sektor ng edukasyon ng lungsod. Si Ginoong de Maguiba ay may masayang pamilya. Ang kanyang asawa ay isang propesor sa universidad at ang dalawang anak ay mahusay at nag-aaral ng husto. Madalas siyang lumabas sa mga lokal na media na may imahe ng isang dedikado at huwarang guro na palaging nagmamalasakit sa nakababatang henerasyon. Ang relasyon sa pagitan ni Ginoong de Maguiba at Anya, ayon sa mga guro sa paaralan, ay isang kahanga-hangang relasyon ng guro at mag-aaral. Si Ginoong de Maguiba ang nakatuklas sa kagandahan at potensyal ni Anya hindi lamang sa larangan ng edukasyon kundi pati na rin sa larangan ng sining. Ginawa niya ang lahat ng makakaya upang tulungan siya sa panahon ng kanyang pag-aaral. Ipakilala siya sa ilang mga photographer at naging manager pa siya ng kanyang maliliit na kontrata bilang modelo. Sa panlabas, ito ay walang pag-iimbot na suporta ng isang guro para sa isang mahusay na estudyante. Ngunit nang maghukay ang mga investigador sa mga salaysay ng pinakamalapit na kaibigan ni Anya, nagsimulang magkabitak ang perpektong fasad na iyon. Ang relasyon ng guro at mag-aaral ay hindi kasing dalisay ng hitsura nito. Ito ay isang nakakasuklam na gintong hawla
na napapalibutan ng kapangyarihan at kontrol. Nung una, idolo niya si Sir Miguel. Humihikbi na nagpahayag si Leia, ang matalik na kaibigan ni Anya at kasama sa silid, sa investigador. Tinulungan siya ni Sir sa lahat ng bagay, mula sa pag-aayos ng schedule ng pagtuturo hanggang sa paghahanap ng karagdagang kita. Ngunit unti-unti, naging nakakatakot ang lahat. Kontrolado ni Ginoong Miguel de Maguiba si Anya ng husto. Pinamamahalaan niya ang kanyang pananalapi mula sa pagmumolde na ipinapalagay na may karapatang magpasya kung aling show ang tatanggapin niya at kung aling show ang tatanggihan niya. Nag-install siya ng tracking device sa kanyang telepono na madalas tumatawag at nag-check-in ng walang abiso. Ang anumang relasyon ng kaibigan ni Anya, lalo na sa mga taong kabaligtaran ng kasarian, ay sinisiyasat, ipinagbawal ni Ginoong de Maguiba sa dahilan na natatakot siyang maloko siya na nakakaapekto sa kanyang imahe. Ito ay isang tipikal na nakakalason na relasyon kung saan ang kapangyarihan at unang paghanga ay nagbago sa isang nakamamatay na pag-aari, isang matamis na bitag kung saan nahulog ang dalagang walang muwang. Mula sa isang taong nagpapasalamat, si Anya ay unti-unting nakaramdam ng inis at nagpasya siyang magpumiglas upang makalaya. Ang nagpasiklab sa trahedya ay ang kontrata na inalok sa kanya ng isang malaking kumpanya ng media sa Maynila. Nakita nila ang potensyal ni Anya at nais siyang buuin bilang isang propesyonal at eksklusibong modelo. Ito ay isang pagkakataon upang baguhin ang kanyang buhay. Ang paraan upang makalaya sa malaking anino ng punong guro. Nagpasya si Anya na talikuran ang propesyon ng pagtuturo pagkatapos niyang tapusin ang kanyang pag-aaral. Sinabi niya ito kay Sir Miguel. Patuloy ni Leia na nanginginig ang boses at parang nabaliw siya. Sinabi niya na siya ay isang taksil na walang utang na loob. Nagbanta siya na sisirain niya ang kanyang kinabukasan na hindi na siya makakataas ng kanyang ulo. Sa mga huling linggo, si Anya ay palaging nabubuhay sa takot. Kinumpirma ng impormasyon mula sa Mactan Resort ang hinala. Si Ginoong Miguel de Maguiba ang pangalang nagrenta ng Villa 26. Sinabi niya kay Anya na ito ay isang commemorative photoshoot, isang regalo sa kanya bago siya umalis papuntang Maynila. Ang team ay may hawak na ng lahat, isang malinaw na suspect, isang nagtatago at nakakakumbinsi na motibo, ang galit ng isang taong ipinagkanulo, ang takot na ibunyag ng dalaga, ang kanilang lihim na relasyon at ang kanyang pagkontrol. At higit sa lahat, mayroon silang DNA sample ng kriminal na naghihintay na itugma. Ngayon, ang lahat ng mga piraso ay tumuturo sa isang tao. Ang iginagalang na punong guro na may mukha ng isang huwarang guro ay ang suspect numero 1. Ang arrest warrant ay formal na nilagdaan. Ang pagpapanggap ni Ginoong Miguel de Maguiba ay malapit nang matapos. Ang summons ay pinadala sa mataas na paaralan ng San Agustin sa isang hapon kapag ang mga huling sinag ng araw ay sinusubukang tumagos sa mga kulay abong ulap ng lungsod. Tinanggap ni Ginoong Miguel de Maguiba ang summons mula sa pulis ng may kakaibang ekspresyon sa mukha. Hindi siya nagpakita ng pagkagulat o takot. Kinunutan lamang niya ng bahagya ang kanyang noo na parabang ito ay isang hindi nararapat na abala sa abalang schedule ng isang punong guro. Sa pagpasok sa interrogation room ng himpilan ng pulisya ng Cebu, pinanatili ni Ginoong de Maguiba ang kanyang huwarang asal ng guro. Nakasuot siya ng isang malinis na puting polo shirt at malinis na pantalon. Umupo siya ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay maayos na nakalagay sa mesa na nakaharap kay Police Major Ricardo Dalisay. Mayroon siyang nag-aalalang ekspresyon ng mukha, ang isang guro na nasasaktan sa pagpanaw ng kanyang estudyante. Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Anya, panimula ni Ginoong de Maguiba, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pakikiramay. Siya ay isang mahusay at may potensyal na estudyante. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking pagkawala. Handa akong makipagtulungan sa mga awtoridad upang linawin ang lahat. Nagsimula ang palabas.
Sinagot ni Ginoong Dimaguiba ang bawat tanong sa isang malinaw at lohikal na paraan. Inamin niya ang kanyang relasyon kay Anya. Inamin na siya ang nagrenta ng villa. Ngunit gumuhit siya ng isang kwento na maingat na kinakalkula sa bawat detalye. Sinabi niya na ang photoshoot ay ideya ni Anya, na gusto niya ng isang commemorative photoshoot bago siya umalis papuntang Maynila. At higit sa lahat, nagbigay siya ng isang alibay na tila hindi maaaring alisin noong gabing iyon. Mga bandang 8 p.m., pagkatapos ayusin ang lahat para sa photoshoot, umalis ako sa resort. Mayroon akong isang napakahalagang pagpupulong sa PTA sa ganap na 9 p.m. sa isang restaurant sa gitna ng lungsod. Umabot ng higit sa 10 ng gabi ang pagpupulong, halos 20 katao ang maaaring magpatotoo. Pagkatapos noon, umuwi ako at wala na akong pinuntahan. Ang kwento ay napaka-perpekto, ang alibay ay napakatibay. Tumutugma ito sa imahe ng isang dedikadong punong guro na palaging inuuna ang kanyang trabaho. Sa isang sandali, ang kapaligiran sa silid ng interogasyon ay tila bumagsak, ngunit si Police Major Dalisay na nakaharap sa hindi mabilang na taksil na kriminal ay hindi natitinag. Alam niya na ang mga salita ay maaaring magsinungaling, ngunit ang katibayan ay hindi. Sumenya siya sa isang investigator at isang pile ng dokumento ang inilagay sa mesa. Sinabi mo na umalis ka ng higit sa 8 ng gabi at may pagpupulong ka ng higit sa 10 ng gabi, sabi ni Police Major Dalisay. Ang kanyang boses ay malamig. Ngunit mayroon kaming testimonya ng isang security guard sa resort. Iginiit niya na nakita niya ang iyong itim na Mazda CX-8 na umalis sa pangunahing gate sa ganap na 3:17 ng umaga noong ika-15. Ikaw lang ang nasa kotse. Paano mo maipaliwanag ang halos 5 oras na pagkakaiba na ito? Ang pagiging kalmado sa mukha ni Ginoong Dimaguiba ay nawala sa unang pagkakataon na pinalitan ng isang sulyap ng pagkalito. Kumurap siya, sinusubukang humanap ng dahilan. Sigurado akong nagkamali siya sa kotse ko. Pangkaraniwan ang kotse ko. Hindi ka maaaring magkamali. Putol ni Police Major Dalisay sa kanya. Kahanga-hanga sa security guard ang iyong plate number at nakuhanan din ng CCTV sa toll booth sa expressway ang kotse mo noong 4:05 ng umaga. Kung gayon, saan ka naroon? At ano ang ginagawa mo mula 10 ng gabi hanggang 3 ang umaga? Nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Ginoong Dimaguiba. Nagsimulang masira ang kanyang pagpapanggap. Nauutal siya, nagbibigay ng mga paikot-ikot na dahilan tungkol sa pagbalik upang kunin ang kanyang mga bagay-bagay tungkol sa pakikipagkita sa isang kasosyo. Ngunit wala sa mga ito ay may konkretong katibayan. Alam ni Police Major Dalisay na dumating na ang kritikal na sandali. Inilagay niya ang isa pang pile ng dokumento patungo kay Ginoong Dimaguiba. Iyon ay ang transcript ng nakuhang data ng telepono. Nakabawi rin kami ng text message sa Zalo na ipinadala ni Anya sa kanyang matalik na kaibigan noong gabing iyon. Sumulat siya, "Kailangan kong makipag-usap ng malinaw kay Ginoong Dimaguiba. Natatakot ako." Tinatrato niya ako na parang pag-aari niya. Gusto mo bang ipaliwanag ang takot na ito, Ginoong Dimaguiba? Ito ay isang napakalaking dagok sa psikolohiya ni Ginoong Dimaguiba. Yumuko siya at nanahimik. Ang pananahimik ay isang paraan ng pagtatapat. Sa oras na ito, bumukas ang pinto. Isang opisyal ng forensic at isang doktor ang pumasok na nagdadala ng kit ng sample testing. Tumingin ng diretso sa mga mata ni Ginoong Dimaguiba si Police Major Dalisay. Ang kanyang boses ay mahigpit at walang pasubali. Sa pinangyarihan, sa ilalim ng mga kuko ni Anya Magayon, nakakuha kami ng sample ng tissue at DNA ng kriminal. Upang patunayan ang iyong pagiging inosente at ganap na alisin ang mga hinala, hinihiling namin na makipagtulungan ka sa pagbibigay ng sample ng DNA para sa paghahambing. Ayon sa regulasyon, may karapatan kang tumanggi. Ngunit kung ano ang sasabihin ng pagtanggi na iyon, marahil mas nauunawaan mo ako. Iyon ang panghuling test ng isip, ang checkmate.
Ang lahat ng makatakas ay hinarangan. Ang pagtanggi ay kapareho ng pag-amin ng pagkakasala. Ang mukha ni Ginoong Miguel de Maguiba ay namutla, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Dumating na ang oras upang itigil ang kunwari. Pagkatapos ng ilang minutong nakabibinging katahimikan, itinaas niya ang kanyang ulo na may isang mahina at paos na boses. Pumapayag ako. Sa sandaling iyon, nang iniabot niya ang kanyang kamay upang kunin ng mga opisyal ang mga sample ng kanyang mukosa sa bibig, alam ng lahat sa Special Task Force na napakalapit na ng hustisya. Gaano man katalino ang pagtatago ng isang krimen, sa huli ay yumuyuko din ito sa katibayan ng siyensya na hindi maaaring itanggi. Ang mga resulta ng DNA test ay ibinalik sa loob ng mas mababa sa 24 na oras. Wala nang nagulat. Ang DNA sample ni Ginoong Miguel de Maguiba ay 100% tumugma sa sample ng DNA na nakuha sa ilalim ng mga kuko ni Anya Magayon. Ang malamig at tumpak na siyentipikong katibayan ay nagtapos sa lahat ng mga pagtanggi at kasinungalingan. Sa pagharap sa resulta ng pagsusuri, ang dating iginagalang na punong guro ay ganap na bumagsak. Hindi na siya nagpanggap, hindi na siya lumilibot. Yumuko siya at inamin ang krimen, isinambulat ang buong nakakatakot na katotohanan tulad ng isang pagguho. Ibunyag ng pahayag ni Ginoong de Maguiba ang tunay na mukha ng isang demonyo sa anyo ng isang edukador. Inamin niya ang kanyang sakit na pagkahumaling kay Anya, na ginagamot ang dalaga na parang isang perpektong akda na nilikha ng kanyang sariling mga kamay at hindi pinapayagan ang sinuman na agawin ito. Nang malaman ni Ginoong de Maguiba na desidido si Anya na umalis, ang nasugatang pagmamalaki at ang takot na ibunyag ang kanilang malabong relasyon ay ginawa siyang isang malamig na kriminal. Malamig niyang isinalaysay ang kanyang plano gamit ang dahilan ng pagkuha ng isang koleksyon ng larawan upang akitin si Anya sa villa. Doon, matapos ang huling pagtatangka ng kumbinsido na nabigo, lihim niyang nilagyan ng gamot ang baso ni Anya. Nang magsimulang gumana ang gamot, ginawa niya ang masamang aksyon. Sa isang estado ng pagkalito, mahinang lumaban si Anya. Kinamot ang kanyang kamay. Ang likas na gawaing pagtatanggol ay nagdulot ng galit sa kanya at natakot na malantad. Sa isang pagkabalisa, hinihigpitan niya ang dalaga sa bathtub hanggang sa huminto siya sa paghinga. Pagkatapos ng krimen, nakakagulat na kalmado siya. Maingat na nililinis ang pinangyarihan, lumilikha ng isang peking hiwa at personal na nagtatype ng bawat salita sa huling habilin sa laptop ng biktima. Pagkaraan ng 6 na buwan, isinagawa ng korte ng lungsod ang paglilitis kay Ginoong Miguel de Maguiba sa publiko na nagdulot ng pagkabigla sa publiko hindi lamang sa Cebu, kundi sa buong bansa. Hindi makapaniwala ang mga tao na ang isang mahusay na guro, isang guro na iginagalang ng maraming henerasyon ng mga estudyante ay makagawa ng gayong malaking krimen. Sa harap ng hatol, hindi na napigilan ni Ginoong Miguel de Maguiba ang kanyang kalmadong ugali. Pumayat siya. Ang kanyang buhok ay naging kulay abo. Ang kanyang mga mata ay lumubog at puno ng kawalan ng pag-asa. Yumuko siya at inamin ang lahat ng mga akusasyon. Ang kanyang mga huling luha ay gumulong sa kanyang namumutlang mukha. Ngunit hindi nito mapapawi ang sukdulang sakit ng pamilya ng biktima ni mababawasan ang galit ng lipunan. Batay sa hindi mapag-aalinlangan na katibayan, ang testimonya ng akusado at ang mga nagpapalala na pangyayari tulad ng nakaplanong komisyon ng krimen, pamamaraan, motibo, panlilinlang upang itago ang krimen, na ginamit ang kanyang posisyon at tiwala upang isagawa ang krimen. Inilabas ng hukuman ang pinakamabigat na hatol. Hinatulan ng korte ng lungsod si Ginoong Miguel de Maguiba ng kamatayan dahil sa pagpatay at 15 taong pagkakakulong dahil sa panggagahasa. Ang kabuuang parusa ay kamatayan. Ang martilyo ng hukom ay tunog, nagtatapos sa buhay ng isang kriminal at isang pagpapasya ng hustisya para sa maliit na kaluluwa ng isang dalaga. Ang kaso ng last will sa screen ng laptop ay sarado na. Magbabayad ang kriminal, ngunit ang sakit
at mga aral na naiwan nito ay mananatili. Ang kaso ay muling isang nakakagulat na babala sa moral na pagkasira na maaaring magtago sa likod ng mga pangalan. Inilalantad nito ang isang nakakatakot na katotohanan tungkol sa malambot na kapangyarihan sa mga relasyon kung saan ang tulong ay maaaring magbago sa kontrol. Ipinapaalala nito sa atin, lalo na sa mga kabataan, na palaging maging gising sa mga matatamis na bitag. Maging matapang na tumanggi at makalaya sa mga relasyon na nagpapasakal sa iyo, na nakakatakot sa iyo, bago pa mahuli ang lahat. Dahil sa likod ng imahe ng isang benefactor, isang patron, kung minsan ay ang mukha ng isang demonyo.